Magandang gabi po dito sa akin at hapon po diyan sa Pilipinas. Bigyan lang po natin ng konting analysis at opinion. Ito pong unang araw na ginawang pagharap ng ating dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Marami din po akong napanood na idea na na at saka kahit na alam natin ngayon na halo-halo ang reaction at comment ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin na lang natin na nanggagaling ito sa mga anti-Duterte, pro-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos. At yan naman po ay malayang ipahayag ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Hindi lang po sa Pilipinas. Sa akin pong tingin, ito po ang tamang proseso dahil may pagtatanggol ng dating Pangulo ang kanyang sarili sa mga alegasyon, bintang na siya ay may paglabag sa karapatang pangtao. At nagkakataon din na ipipresenta ng prosecutor bilang abogado ng mga biktima kung ano naman ang kanilang ebidensya. Pero huwag kayong magagalit sa akin dahil pagkaintindi ko dito sa unang hearing na ito, parang hindi na paghandaan ng Defense Council sa pangunguna ni former executive Salvador Medaldea, ang kampo ng grupo ni dating Pangulong Duterte. Kasi tayo may idea pero maraming Pilipino na walang idea kung anong kinaibahan ng ICC kaysa sa local court sa Pilipinas. Malaki po ang pinagkakaiba. Una, ang sa Pilipinas, ang korte kapag ginawa ang trial, minsan ay naaaluan ng politika, naaaluan ng paawa, naaaluan ng drama. At minsan nakakaapekto conforme sa ating basa sa mga desisyon at proseso ng kaso. Pero ang malaking pinagkakaiba sa International Criminal Court, parang wala yon. Kasi yung isang judge, yung babae, actually tatlong babae yan, yung puting babae. Iba yung kanyang pananaw at sinabi. Pagkatapos sabihin ni Attorney Medaldea ang kasaysayan kung ano ang nangyari bago, during at after ulihin etong si dating Pangulong Duterte. In-establish niya ron na illegal ang pag-uli, naharas ang pag-aresto, walang warrant of arrest, wala raw, tinanggal daw ng karapatan ng Pangulo, kidnapping, madalian, yun, parang wala yung karapatan ni Duterte. Yun ang gustong i-establish sa aking personal na opinion itong ni Medaldea. Pero napakasimple lang po ang sagot ng judge ng ICC. Kung pakikinggan mo mabuti, parang binara ng judge itong abogado ni Duterte. Kasi ang sagot ng judge, ang mahalaga, nandito na siya. Kanyang haharapin ang mga kasong hinarap sa kanya.
tulad ng human rights violation. Di umano karahasan sa kasalukuyang Duterte administration at ng mayor pa ng Davao. So kayang parang ang gustong palabasin ng International Court, hindi na importante kung paano siya hinuli. Anong nangyari sa paghuli at kung ano pang nangyari, katulad pa ng reklamo ng mga abogado ng DDS. Yun po ang lumabas. Pangalawa na issue, hindi po na-establish, hindi po na-kumbinsi ni Atty. Medialdea na merong kidnapping or walang warrant of arrest nung inaresto. Kasi yan ang sinasabi ng mga DDS lawyer illegal arrest, walang warrant of arrest, kidnapping. Kasi hindi. Dahil inamin po ng ICC na mayroong warrant of arrest. So, yung sinabing kidnapping, wala na yon. Wala na yon kasi may warrant of arrest na. Yung sinasabing hinaras, labas sa batas yung pagkidnap. Hindi na rin tinanggap ng korte yan. Kasi nga, may warrant of arrest, kasi nga sinabi may warrant of arrest, basta't ang mahalaga, nandito na siya. At babasahan na siya ng mga posibleng magiging kaso niya. Tulad ng karapatang pagkatao ng mga alleged victim. So, malinaw ang akin pong pagkahintindi, mukhang hindi na paghandaan ni Atty. Medialdea ng kampo ni Duterte kung ano ang umpisa ng opening, kung paano establish ang kanilang punto. Parang pagkahintindi ko, nag-umpisa ng kampo na itong ng ating dating Pangulo, yung paawa effect, yung naargabyado sila. Kasi ang pinag-uusapan dito yung human rights violation yung mga buhay na nawala, mas mabigat yon kaysa sa nagdrama ka or nagharas sa pares. Kung merong harassment, kung sa palagay ko mas mabigat yung pagpatay. Yung pagpatay ba, wala tayong kinakampihan dito. Binibigyan ko lang ng interpretation sa yung nangyari sa unang hearing. Na-establish ng ICC at ng prosecutor na merong legal na pag-aresto sa dating Pangulo at merong malaking pananagutan ang ating dating Pangulo at merong ebidensya at maraming biktima doon sa crimes against humanity. Mula pagka-mayor hanggang mag-presidente, marami ang naging biktima. Na-establish po yun. Hindi yun natutulan ni Atty. Medialdea. Next time, so sa susunod na hearing, mga 6 na buwan pa, ang tingin ko lang, tigilan na yung paawa, tigilan na yung drama, kasi walang punto yon sa International Criminal Court. 6 na buwan pa susunod na hearing. Kailangan mapaghanda nito ng mga Duterte
para maganda yung laban, wag na yung paawa-awa at drama-drama. Wala, hindi yan kinakagat ng IECC, useless. Kumbaga sa ano, useless yan, hindi yan kakagatin. Kaya pang may papayo ko lang, paghandaan na lang sa susunod na hearing. Yan lang po ang aking pagkahintindi. Wag po kayong magagalit sa akin at wala naman po akong kinakampihan. Yun lang po ang pagkahintindi ko dun sa unang hearing. Yan lang po. Napakahirap din palang mag-vlog. Salamat.